Sa nakaraan, pinuntahan ng ating bida ang Tower Master na si Hubert, at dito ay nagawa niyang makuha ang kanyang gusto at iyon ang magtayo itong si Hubert ng Magic Tower sa Fenris Region sa lugar kung saan ang bagong teritoryo ng ating bida. Pagpapatuloy, anong sabi mo? Ang sinasabi mo ba ay isa ka ng pinuno ng isang teritoryo ngayon? Tanong ni Hubert kay Ghislaine na ang mata nito ay talagang nanlalaki sa pagkagulat sa sinabi ng ating bida. Oo nga, pagkatapos ng digmaan, nagawang makuha ng per diem ang teritoryo ng Digol, at binigay sa akin ang Fenris Region, at pinagsama ko ang 3 baronies, kaya sobra sa kalahati ng buong teritoryo ng Digol ngayon ang pagmamay-ari ko, sabi ng ating bida-bida. Kaya mas lalo ngayong gulat na gulat itong si Hubert, iyon ay dahil nangangahulugan na ngayon ay parehas na sila ng autoridad ni Ghislaine, kailangan na niya itong kausapin ng may paggalang hindi tulad ng dati na maliit ang tingin niya sa ating bida. Kaya nilinis-linas muna nito ang kanyang lalamunan at nagsabi, "Congratulations, binabati kita sa natamo mong tagumpay," saad nito sa ating bida. Pero sa kanyang isipan ay gusto niyang tretuhin pa rin ang ating bida sa dati nilang paraan ng pag-uusap, at hiling pa nito na sana ay hindi na tumaas pa ang ranggo ni Ghislaine dahil natatakot siya sa pwede pang mga mangyari. Kaya nakipagkamay itong ating bida sa Tower Master na may ngiti sa kanyang mukha, na maaari pa ring magkaroon ng hidwaan sa hinaharap ang ating bida at itong si Hubert. Ganun pa man, talagang manghang-mangha itong si Hubert sa nagawa ng ating bida, dahil kahit nagsayang ito ng napakaraming runestone, hindi pa rin mapagkakaila na talagang kahanga-hanga at walang normal na tao sa mundo ang gagawa ng ganoong katusong patibong matalo lamang ang mga kalaban. Dahil doon, tumayo nang uli ang ating bida para umalis, at nagsabi na lamang sa Tower Master na kontakan na lamang siya pag may iba pa bang concern o nagawa na ni Hubert ang mga pinapagawa sa kanya ng ating bida. Nang makaalis na ang ating bida, bahagya itong lumingon sa Magic Tower ni Hubert, at dito niya nasabi na maaaring isang sugal ang nakikita ni Hubert sa kanyang mga ginagawa, pero ang ginagawa ng ating bida ay isang paraan para makasurvive ang Scarlet Flame Magic Tower, dahil kung hindi ito gagawin ni Ghislaine tuluyan itong lalamunan ng kalaban nitong Magic Tower, dahil napag-iiwanan na itong si Hubert. Sa nakaraan ng ating bida ang Scarlet Flame Magic Tower ay winasak ng angkan ng Delphine sa pamamagitan ng Crimson Magic Tower at ng Tower Master nito na si Delmod. Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon itong si Ghislaine, agad siyang nagtungo sa per diem at kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit, at tinawag ang lahat ng kanyang mga tauhan, ganun na rin si Vanessa na nagpapagaling pa at ibang mga magician, at agad-agad ring nagbigay ng instruction kung anong gagawin ng mga ito. Tinawag ni Ghislaine si Gillian, at sinabi nito na mauna na ito sa Fenris Region, at tumulong roon kay Kaor na panatilihin ang kaayusan, at ipaubaya sa mga dating opisyal ang pagpapanatili roon. Dahil sa sinabi ng ating bida ang mga tauhan nito ay nagketenjinan, gulong-gulo, at nagtataka bakit hindi sasama ang ating bida sa kanila pabalik ng Fenris Region, kaya nagtanong sila, "Kamahalan, hindi po ba kayo sasama sa amin?" Tanong ng mga ito sa ating bida. "Hindi, may kailangan akong puntahan muna, isasama ko ang iba sa inyo," sabi nito sa kanyang mga tauhan. Si Belinda naman ang nagtanong, "At saan po kayo pupunta?" Sambit nito habang inikis niya ang kanyang dalawang braso na may hinala sa ating bida na may gagawin na naman itong kalokohan. Sabi ng ating bida, "Huwag kang mag-alala, may napaka-importanteng bagay lang akong dapat asikasuhin, pupunta ako ng Austin sa Siren Kingdom," paliwanag ng ating bida. Ang lugar ng Austin ay isang kaharian, na kapitbahay lamang ng kaharian ng may sakop sa lugar kung saan naruroon ang Per Diem, Rayfold, Desmond at iba pa. Nang marinig ni Belinda ang lugar na binanggit ni Ghislaine, agad tumaas ang kilay nito, at pilit na iniisip kung anong binabalak ng ating bida. Austin, talagang sa Austin. Ang lugar na iyon ay sikat bilang lugar kung saan nagsusugal ang mga tao, talagang pupunta ka roon para magsugal. Tanong nito, nang marinig naman nila Alpoy at ng ibang mga mercenary ang patungkol sa sugal, agad namang nagdismaya ang mga ito kay Ghislaine, dahil akala nila nagbago na ito. Kaya sabi ng ating bida, "Anong sugal, hindi. Pupunta ako roon para kunin ang isang tao," sagot ng ating bida, na may ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti na talagang may kung sinong malakas na nilalang na naman itong balak isama sa kanyang grupo. "Sino?" sabay-sabay na tanong ng mga tauhan nito.
Sabi naman ng ating bida, siya ay isang mahusay pagdating sa pamamahala. Siya ang mamamahala ng mga site sa Fenris Region, matalino ang isang iyon, sabi ng ating bida. Sabi naman ni Belinda, ano? Magpapasok ka ng isang tagalabas sa iyong nasa sakupan at kilala mo pa mula sa Austin, pagtataka ng mga tauhan ng ating bida, paano raw siya nakarating roon? Sabi lang ni Ghislaine, oo. Ang taong iyon ay talagang sikat. Sagot ni Ghislaine na ang mga mata nito ay tuwang-tuwa, iyon ay naalala niya bigla ang kanyang nakaraang buhay. Si Belinda ay talagang mas lalong naghihinalas sa ating bida, dahil siya ang nag-alaga kay Ghislaine, at alam niya na hindi pa nakakapunta ng ibang bansa itong ating bida, kaya sino raw ang kilala niya roon, kaya napapa-iling-iling na lamang ang babaeng ito. Biglang sumabat naman si Gillian, young lord, naalala ko po, may nagngangalang Lowell kayong nilitis noong nakaraan sa Digol. Wala po ba kayong balak na gamitin siya at ilagay sa administration na posisyon? Tanong ni Gillian, sabi naman ng ating bida, hayaan mo muna siya sa kulungan. May kasalanan siyang dapat niyang pagbayaran, ilalabas ko rin siya sa tamang panahon, sagot ng ating bida na walang ka-emosyon-emosyon. Kung ganun po, isama na lang po ninyo ako sa Austin, nakarating na po ako roon, sabi ni Gillian sa ating bida. Sabi ng ating bida, hindi maaari, kailangan kita sa Fenris para panatilihin ang gulo roon. Sabi nito, sabi naman ni Gillian, pwede ko na po iwan kay Torren ang gampaning iyon. Sabi ni Gillian na malaki ang tiwala kay Torren, iyon ay dahil noong nakaraang digmaan ay naging malapit sila nito sa pagsalakay sa kampo ng mga kalaban, at talagang alam niya mapagkakatiwalaan ito. Kaya kahit noong umpisa ay tutol itong ating bida pumayag na lang rin ito sa sinabi ni Gillian, kaya sinabi niya na isasama niya si Gillian at iilan lamang mga mersenaryo, dahil hindi pwedeng marami ang dala niya at baka maarang sila roon. Si Belinda naman ay biglang tumalon papalapit sa ating bida, at nagsabi na sasama rin daw siya, gusto raw niyang maglakbay at makapunta ng ibang lugar. Ano, hindi tayo magbabakasyon roon, sabi nitong si Ghislaine. Okay. Sasama lang ako para siguraduhin na ligtas po kayo at wala kayong gagawing kalokohan roon, sabi ni Belinda. Bago tuluyang umalis si Ghislaine lumapit ito kay Vanessa, at nagsabi, pag may nanggulo sa iyo, sabihin mo sa akin huwag mong itatago, sabi nito sa dalaga para siguraduhin ito na ligtas ang dalaga at walang pwedeng gumalaw rito. Opo kamahalan, sagot naman ni Vanessa na ang ulo nito ay nakayuko sa ating bida bilang pagsang-ayon at paggalang nito kay Ghislaine. Simulang matapos ang digmaan, ang mga tao ay nag-iba na ang trato kay Vanessa. Marami na ang gumagalang sa mga ito, kahit si Alpoy na madalas binubuli si Vanessa ay hindi na magawang tumingin sa dalaga. Matapos ng mga pag-uusap na ito, nag-column na si Ghislaine at pinatakbo na ang kanyang kabayo. Gulat na gulat naman si Belinda bakit nagmamadali itong si Ghislaine, kaya sabi nito, bakit po kayo nagmamadali, may appointment po ba kayo sa kanya? Tanong nito. Kailangan kong magmadali bago maputol ang kanyang kamay, sabi nito kay Belinda na talagang may pagmamadali sa tono ng boses nito, na kailangan pala nitong iligtas ang nasabing administrator na mula sa Austin. Ano pong sabi ninyo, mapuputol ang kanyang kamay? Pagtatakang tanong ni Belinda, sabi naman ni Ghislaine, ang taong iyon ay nakatira sa lugar na puno ng sagalan, kaya hindi natin alam kung hanggang kailan mabubuhay ang isang iyon, sabi nito. Na mas lalong natakot naman si Belinda sa sinabi ng ating bida, kaya nasabi nito, ayaw naman pala tapos gusto mo siya ang mag-manage ng lupain mo. Hindi ka ba natatakot na baka ipangsugal niya ang lupain mo? Tanong ni Belinda na talagang madalas hindi niya maintindihan ang mga desisyonan nitong si Ghislaine. Sabi naman ng ating bida, wala kang dapat ipag-alala, decent ang taong iyon, maliban lang sa napakahilig niyang magsugal. Sabi nito kay Belinda na nakangiti na talagang napakatuso ng mukha nito, na mukhang kahit anong bagay sa buhay ay pinagsusugalan ng taong gustong makuha ng ating bida. Magsasalita pa sana si Belinda kaya lang hindi na nito tinuloy pa, nasabi na lamang niya, alam ko namang hindi ka na mapipigilan, kaya, tignan na lang natin, sabi nito kay Ghislaine. Dagdag pa ng ating bida, magaling ang taong iyon sa lahat ng bagay, maliban lang sa syuga. Sabi ni Ghislaine at sabay natawa ito, na para bang close na close sila ng taong iyon dahil sa pagtawa nito na matagal na niyang gustong makita ang nasabing administrator. Matagal nang gustong kuhanin ng ating bida ang taong tinutukoy nito,
Kaya lang dahil sa mga kaganapan na kailangan niyang unahin kaya na-delay ito, pero ngayon ito na ang tamang oras para makuha niya at mabalik sa kanyang grupo ang taong tinutukoy nito. Sabi pa nito sa kanyang isip, habang pinapatakbo ng mabilis ang kanyang kabayo, kunti na lang, magkikita na rin tayo, Claude. Sabi nito na talagang hindi may pinta ang ngiti nito sa kanyang mukha. Si Claude na tinutukoy ng ating bida, ay isa sa kanyang mga tauhan sa kanyang nakaraang buhay, at ang taong ito ay ang kanyang mahusay na strategist na talagang lubos na pinagkakatiwalaan ng ating bida. Si Ghislaine na dating mercenary king sa kanyang naunang buhay ay may mga tauhan. Hindi lamang isang mersenaryo ang hawak nito kundi napakarami. At walang ibang taong pwedeng pagkatiwalaan sa pamamahala sa mga ito at kanyang mga nasa sakupan, kundi si Claude lamang, siya ang may natatanging kakayahan para makontrol ang mga mersenaryong napakatigas ng ulo na hawak ng ating bida, at nagagawa niya ito ng sa mabilis at maayos na paraan na hindi kaya ni Ghislaine at Gillian na talagang pag hindi ka nakinig ay patay ka. Hindi lamang doon magaling si Claude, dahil sa tuwing may mga digmaan, nagpapamalas ito ng mga kakaibang stratehiya sa laban, na kahit ang mga kalaban ay nababaliw sa kanyang mga plano, bagay na naging dahilan kung bakit kahit ang mga kalaban ay gusto siyang kunin, dahil si Claude ang pinakamahusay na strategist ng panahong iyon ni Ghislaine. Si Claude ay hindi tulad ng mga mersenaryo o ng ating bida na talagang bihasa sa pakikipaglaban, ganun pa man hindi talaga ito nagpapatalo sa mga mersenaryo. At kahit sa ating bida ay nakikipagsagutan ito, at madalas hamunin si Ghislaine, ganito katindi ang pag-uugali ni Claude, bagay na gustong-gusto naman ng ating bida. Kaya lang pasasalamat ni Ghislaine kay Claude sa kanyang nakaraang buhay, dahil nagawang tumagal ng kanilang pangkat ng isang tao kahit napapaligiran na sila ng napakaraming kalaban, at madalas pa silang nananalo sa mga digmaan. Ang kinakalungkot ni Ghislaine ay dahil hindi niya nagawang mailabas ang buong potential nitong si Claude, iyon ay dahil kahit gaanan kahusay, o kagaganda ng mga plano ni Claude, may naging limitasyon ito, iyon ay dahil wala silang maganda at secure na base na pwede nilang maging teritoryo ng panahong iyon. Kaya ngayon, ibang-iba na, malakas na ang loob ng ating bida, na magagawa niyang maipalabas ang buong kakayanan at katalinuhan ni Claude, at magagawa niyang mas mapalakas pa ang kanyang buong puwersa dahil kay Claude. Gayon mayroon na silang sariling teritoryo ngayon, bukod sa per diem, mayroon pa silang Fenris region, kaya nasa sabik na ang ating bida na makuha si Claude. Sa naunang buhay pa ng ating bida, nang pumasok na si Claude sa pangkat ni Ghislaine, putol na ang braso nito, na kahit ang tendon nito sa kanyang paa ay malubhang may pinsala, pero kahit ganon ang kalagayan ni Claude talagang malaki ang naging ambag nito sa ating bida. Kaya ngayon sa panahong ito ni Ghislaine, bago maputol ang braso nito at mapinsala ang paa nito, ililigtas niya si Claude sa matindi nitong problema ang pagsusugal, dahil hindi niya magawang makaalis rito sa problemang pasan-pasan nitong si Claude. Makalipas ng ilang mga araw, dumating na si Ghislaine, Gillian, Belinda at ang iilang mersenaryong dala nito sa Austin, agad rin nilang tinungo ang pinakamalaking sag-alan sa lugar na iyon. Ngayon nasa tapat sila ng Kraken Casino, isang malaking October upos na signboard ang nasa itaas nila ngayon sa tapat ng isang pintuan. At kung susuriin ang napakagandang mga ilaw ang nakalagay sa signboard na ito, talagang makikita ang napakalaking halaga na tumatakbo sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay ang puso ng Austin, ito ang pinakasentro at pinakamalaking sag-alan sa buong Austin. Nagpauinggan lingon si Belinda, Gillian, at ang mga mersenaryo sa paligid, at talagang manghang-mangha ang mga ito sa kanilang nakita, dahil napakaraming ilaw, at talagang hindi basta-basta ang halaga ng mga kagamitan sa paligid. Sabi ni Belinda, "Young Master, napakaganda rito, ito ang magandang lugar para magsaya," sabi ni Belinda sa ating bida, na nagustuhan niya ang lugar na pinuntahan nila ngayon. Si Gordon naman ay parang nagayuman na ng nasabing lugar, ang kanyang mga mata ay nagmistulang sa lapina, at ang kanyang palad ay kinikiskas na niya at nasasabik ng maglaro ng sugal sa nasabing lugar. Sabi pa ni Gordon, "Matagal-tagal na rin ang huling paglalaro ko, subukan ko kaya ang galing ko rito." Sabi naman ng ating bida, "Huwag mo nang subukan kahit gaano ka pa kagaling, hindi ka mananalo sa lugar na ito, puro mandurugas ang mga tao rito," sambit ng ating bida. "Paano mo alam, Young Master, nakapunta na po ba kayo rito?" Muling pagtataka ni Belinda at ng mga kasamahan nito sa mga pinagsasabi ni Ghislaine na para bang napuntahan na niya ang nasabing lugar.
Oo, nakapunta na ako rito matagal na panahon na, sagot ng ating bida. Ano? Nasa per diem ka lang kailan ka napunta rito, tanong pa uli ni Belinda. Matagal na nga, sabi ni Ghislaine, ang tinutukoy nito ay sa kanyang naunang buhay. Pumunta siya sa lugar na ito para ayusin ang problema ni Claude, kahit hindi na niya naabutan at magawang ibalik ang naputol na kamay ni Claude. Sinubukan ni Ghislaine maglaro sa lugar na ito at gamit ang kanyang husay sa sugal pinili niyang subukan ito rito, kaya lang dahil sadyang mandurugas ang mga tao rito. Natalo ang ating bida, kaya ang lugar na ito ay nawasak, sinira at tuluyang binura ni Ghislaine sa mapa noong kanyang unang buhay, dahil dinugas siya ng mga tao rito. Nang wasakin niya ito, walang magawang makapagreklamo dahil nalaman nilang ang ating bida ang isa sa 7 pinakamalakas sa buong kontinente. At kahit ang kaharian ng Siren Kingdom ay walang nagawa kundi ang palampasin lang ang ginawa ni Ghislaine, ganoon ito kinakatakutan noon. Habang naaalala ni Ghislaine ang mga ginawa niya sa lugar na ito noon, napangiti na lamang ito. Sabi ni Ghislaine, okay, tama na, oras na para hanapin siya. Sabi ni Ghislaine, na kailangan na nilang mahanap kaagad si Claude. Sabi naman ni Belinda, alam mo ba ang itsura niya? Yung huling inutusan mo kami na hanapin si Gillian, natagalan kaming hanapin siya dahil hindi mo maipaliwanag ang mukha. Sabi naman ng ating bida, mag-ante lang kayo doon, turo ni Ghislaine, dahil si Claude ay nakatira talaga mismo sa Kraken Casino. Sa tuwing nawawala ng pera itong si Claude, sumasideline ito na magsulat at magturo, tapos ipang susugal niya ulo at matatalo na naman, ganon ang laging nangyayari sa buhay ni Claude. Naglakad-lakad na sa loob ng kasino ang ating bida, kaya lang sa pagpasok nila ang paligid ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulong-bulungan, at ang iba naman ay nagsisimula ng magligpit ng kanilang pwesto. Maya-maya lang ay may lumapit sa ating bida, at agad nagpakita ng paggalang, sabi nito, welcome. Gusto po ba ninyo na dalhin ko kayo sa VIP room? Tanong ng nilalang na lumapit sa ating bida. Base sa itsura ng kasuotan ng ating bida at tindigan nito, alam nila na isa itong maharlika. Nagpainggan lingon si Ghislaine sa paligid, at nagsabi, bakit ganito ang mga tao rito, may nangyari ba? Tanong nito sa empleyado ng kasino. Sabi naman ng kausap ng ating bida, simpleng kaguluhan lang daw, normal na sa kasino ang may mga gulo o di pagkakaunawaan dahil usaping pera ang naririto, gaya na lamang ng normal na gulong ginawa ng ating bida noon, nang wasakin niya ng buo ang Kraken Casino kasi dinaya siya. Kaya lang habang nakikipag-usap ang ating bida, bigla niyang narinig ang pangalan na Claude, na binanggit ng mga tao sa paligid na galit, at narinig pa niya sa iilan rito na maaaring mawala ang isang kamay ni Claude. Dahil doon, agad na nagtanong ang ating bida sa empleyado ng kasino na kausap niya ngayon kung si Claude ba ang tinutukoy ng mga ito. Nagulat ito sa tanong ni Ghislaine kaya napatanan ito sa ating bida kung magkakilala sila ni Claude. Sabi pa ng kausap ng ating bida, mali raw ang kinalaban ni Claude dahil mga sinikato raw ang mga ito, at nang tanungin ng ating bida kung nasaan na ito, dala-dala na raw ng isang gang si Claude. Sabi pa ng ating bida, anong pangalan ng leader ng gang na kumuha kay Claude? Cramp. Sagot ng kausap ng ating bida. Nang marinig ito ng ating bida, biglang nagbago ang kanyang itsura, nangamba bigla ito, at kanyang nasabi, ngayon na pala iyon. Sabi nito, ano kaya ang tinutukoy nitong si Ghislaine na mangyayari ngayon, iyon kaya ang pagputol sa kamay ni Claude, at sino naman kaya yung crank na tinutukoy na leader ng mga gang, mapapalaban kaya ang ating bida? Abangan!